Ibabalik daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang natapyas na pondo ng Armed Forces of the Philippines. Isa na namang batong pangako na baka mapako talaga. Papaano tayo lalaban pag nagkagera niyan? Kung puro na lang tayo aasa sa kaalyado nating bansa at hindi tayo magpapalakas ng sarili nating pandigma. Masasakop talaga tayo ng China niyan at tatawagin tayong Philippines Province of China. Dito na nga kung muli si Pangulong Bongbong Marcos. Buo daw ang suportang ibibigay nito sa modernisasyon ng The geopolitical developments and tensions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, if unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Sa command conference naman, pinatututukan ni PBBM ang defensive capability ng AFP. Hindi tayo magsisimula ng giyera, tayo lang ay dedepensa. Sa gitna yan ng pagbabanta ng Chinese Navy na gegerahin daw tayo pag pinagpatuloy ng PCG at BIFAR ang paggiit sa karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan, which encompasses all the operations that we need to do to protect our people and secure the state, secure the land. Kasama na yung WPS. Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operations pa rin. Sinabi rin ni General Romeo Bronner na ibabalik daw talaga ang perang natapya sa AFP. Si Pangulong Marcos na daw ang bahala dyan kaya hindi pinirma ng General Appropriations of 2025 dahil ibabalik daw talaga ang pambili ng multi-role fighter jet at Philippine Navy warship corvette. Anong take nyo dyan sa mga ganyang... Well, sa amin sa Armed Forces of the Philippines, because we want to continue to be professional, hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung mga sulat, no? Yung tungkol dun sa budget natin. Because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Okay. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna at kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Sa sistema natin. So it should not be a source of discontent sa armed forces, mababang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. Alright. That is what is important. Sir, Ang nakakainis lang dito, mananakawan na tayo ng West Philippine Sea. Wala pang pake ang mga senador at mga kongresista. Tinapyasan pa rin ang pondong pambili ng mga warship at fighter jet. Kayo, anong reaksyon nyo dito? I-komento sa baba ang inyong salog.